Yung bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:30 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Nasa kabilang linya na po natin mga kabisyo ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin na po natin kung ano po bang kwento at ang kanyang top secret ngayong gabi na to. Good evening. Good evening, DJ. Kamusta ka ulit? Okay lang naman po ako, DJ. Okay. Nakwento mo kanina sa amin off-air na nag-work ka at the same time estudyante ka, tama? Tama, DJ. Ano namang industry ng work mo? Sa government po. Government. Okay. Mari ko rin ba malaman anong course ang kinuha mo? Yes, Bachelor of Arts in Political Science po. Pol-Sci. Nice. So may ano ka? May plano kang mag-lawyer? Yes po. Actually, after po ng graduation, diretso na po sigurong magpapa-interview sa gustong eskwelahan kung saan ko gustong mag-aral, DJ. Okay. Nice. Okay, so ready ka na ngayong gabi na to? Yes, DJ. Ilang taon? 32. 32. Taga saan? Dito sa Ilocos. Itago natin sa pangalang Jacob. Jacob. Jacob, 32 years old, from Ilocos. Ano ang top secret mo? I had an affair with a married man. You had an affair sa isang kasal na lalaki. Yes po, DJ. Oh. Gulat ako Sige. Okay. So, ang sexual orientation mo is Bisexual po. bisexual. Okay. Pwede mo ba kaming kwentuhan paano nangyari sa mo nakilala itong guy na to? Bale po ganito kasi yan po, DJ. Simulan ko na lang po nung una ko po siyang nakilala. Bale po, nakilala ko po siya doon sa Facebook po. Actually, meron po siyang coffee shop. Nagsisimula pa lang po siya noon. So, bale, nagpa-pop up lang siya noon doon sa mga merka-merkato po. Mm-hmm. And then, that time po sa call center pa po ako nagtatrabaho before. Mm-hmm. So, kapag nagpa-pop up po siya, parang pumupunta muna ako, dumadaan ako doon sa pwesto niya, tapos doon ako bumibili ng coffee niya. And not knowing po na friend po pala kami sa Facebook po nung Gaya. may-ari ng coffee shop. Hindi ko po alam na doon sa pinagbibilan ko po isa pala yung owner. And then, yun na po. Parang regular customer na po ako doon. And then, one time po, meron po nag-friend request sa akin. And itago na lang po natin siya sa pangalang Lem. Lem. Opo. Anong nangyari kay Lem? Nag-friend request po siya sa akin. And then, after that po, doon ko po nalaman na sa kanya po pala yung coffee shop na yun po. Oo. Kay Lem po pala yun. And then, nakita ko din po doon sa mga post niya po na nagde-deliver po sila. And may isang gabi po na hindi po ako nakadaan sa kanyang pwesto. Mm-hmm. So, ginawa ko po is nagpa-deliver po ako ng kape doon sa office namin. And that was around 9 p.m. po. Kasi magsisimula po ang duty ko po ng 10 p.m. po. Mm-hmm. And then nag-message po ako sa kanya. Parang yun na yung parang first time na
minessage ko po siya, magpapa-deliver po ako ng kape. And then nag-reply naman po siya agad. Then sabi niya, sige, dadalhin ko tong kape. Sabi niya gano'n. And after that po, nung nadala na niya yung kape, parang do'n na po kami parang nakapag-usap na parang yung casual naman po na, parang nagpakilala po siya, and then at the same time gano'n din po ako so parang nagkaroon lang ng kaunting conversation po. And then after that po parang palagi na po na gano'n po, instead na ako po yung dumadaan po doon sa kanyang shop, siya na po mismo yung nagde-deliver po ng mga, kape. So nag-o-order na po kami lahat doon sa ng mga office mate ko, Mhm. gano'n po. Parang naging regular na po siya doon. And then, so nung way back 2004 po, 2003 po pala yun. So way back 2003 po parang lumalago na yung business niya, so parang, nagiging busy na po siya. So parang hindi na siya nagde-deliver doon sa aming sa aming office po. Mhm. And then, after that po, so yun parang way 2003, so nag-reach out po ulit ako sa kanya na parang, "Uy, ba't ganito, hindi ka na masyadong nahahagilap," gano'n. So dun na po nagsimula 2023 po, nagsimula yung parang nagkaroon kami ng parang mahabang usap na po, yung parang lumalalim. Dun po lumalim yung usapan namin na hindi na lang po tungkol sa shop niya, hindi na lang po Mhm. tungkol sa kape, gano'n. Parang nag-exchange ng mga ideas, gano'n. Kasi nagsisimula na siyang magpatayo ng parang sarili niya pong building for his coffee shop po. Bakit kanya kinuhanan ng ideya? Paano nagumpisa? Ano yun? Oo, although na regular customer ka niya, naiintindihan namin. Madalas ka niya dadalan, nakakausap mo siya. Pero ba't bigla ka niyang hiningi ng ideya na pag-usapan niyo yung negosyo niyang pinapatayo? Kasi that time po kasi nagpaplano po siya ng yung design ng kanyang coffee shop po. Mhm. And then masasabi ko na or yung may common ground po kami kasi yung first course ko po is agricultural engineering. So I have analysis po sa electrification, sa pagde-design po ng mga building. Mhm. And ang nakakatuwa po is, same po kami ng college before, College of Engineering, isang Okay. university po dito. So parang nalaman ko na lang din po that time na same pala kami ng school, pero mas bata lang po kasi siya ng 1 taon po. So parang mas nauna kami Mm. before siya. Jacob, So pero dun po, bago natin yes po. ituloy itong kwento, maaari ko bang matanong na straight ba to? Yung tingin mo straight talaga to? Itong tinutungkoy natin na guy. Hindi ko lang po masabi ni Jay kasi Mhm. yun nga po, nagkaroon kami ng affair. So hindi ko lang po maano kung ano talaga siya. Okay, sige, continue. Natanong ko lang bigla. Sige, continue yung kwento mo kanina. And then, yun na nga po, 2023, so parang nagkakapalagayan na kami ng loob. So parang nagkakausap na kami ng nagbi-video call din, gano'n po. Pero hindi ko po alam na that time po pala, 2023 is meron po pala siyang girlfriend. So, So akala ko single po siya. So mhm. parang okay lang na nakakapag-usap kami. And then doon parang siya po yung unang nagbigay ng motibo po. So parang tinadhana kayong dalawa. Hindi ko naman masasabing gano'n, DJ, pero Ba't ka siya, kinikilig? Kinikilig ka. pero parang siya po talaga kasi yung nagbigay ng or nagpakita ng Ano motibo nagbigay na ng parang herb? hindi, siya po yung nagpakita po ng motibo na parang there's Ay. something, gano'n po, DJ. Pero paano niya pinakita yung motibo na yun? Siyempre, ang hirap, 'di ba? Parang ikaw hindi mo naman alam kung ano yung paano niya, hindi mo naman alam talaga, kumpirmado kaagad na straight guy to. Ano to, bi to katulad ko. 'Di ba? Hindi mo naman alam, 'di ba? Oo, DJ, pero parang ang
una ko po kasing na-feel is or nakikita na pinapakita po niya na motibo is palagi na po siyang nagbo-board-board, which is hindi po niya ginagawa before. Ay, So, parang naisip ko lang din na, baka ganito lang 'to, mabait lang 'to kasi nakakakuha siya ng mga idea, may nakaka-brainstorm so hindi mo binibigyan ng malis? Hindi naman po DJ kasi nga Mhm. po, akala ko po straight siya. Mhm. Kasi kaya parang normal lang po na ano, na nagbibigay ng mga ideas po gano'n. So, parang tinuring ko po siyang kaibigan and yun pala parang siya po yung merong motibo sa akin. Pero parang binaliwala ko na lang po yun Haba DJ ng kasi buhok? parang binaliwala ko na lang po yung DJ kasi Mhm. siyempre po parang kaibigan lang din ang turing ko din po sa kanya. And after yun na po, siya na po yung parang biglang nagyaya po na magkita kami, na lumabas kami, gano'n po. And then first na invitation niya sa akin is gabi daw. Nagtaka ako DJ kasi sabi niya gabi daw kami magkikita. Mhm. Parang sunset gano'n, parang ang rason niya is para hindi na raw siya busy. And then so po sa unang invitation na po hindi po ako pumayag kasi busy din po ako that time. Wow, Tsaka nagpa-bebe ka pa ha? hindi kasi Oh. panggabi din po ako that time. Mamatay? Po ako, O nagpa-bebe ka? parang hindi kasi may work na din po ako ng gabi yan. Kung gusto may paraan yun, nagpa-bebe ka. Pero Hindi, pero bigla. kinikilig ka na yun? Yung mga niyayaya ka niya? Sakto lang po. Ano? Sakto lang. Nabibingi ako sa mga sinasabi mo. Kala ko, ano yung Hindi ko alam kung ako lang yung nakakarinig. Sakto lang. Sakto lang. Okay, kala ko, fuck lang yung ano niya eh. Ayan na, ako na nagbanggit ng balahura na yung pinagsasabi ko dito. Oh, Tuloy ko lang po DJ. sakto And then, lang. mga ano po kasi yun, mga March po yan. Mhm. So fast forward na po tayo dun. So parang naglaylo po siya DJ na parang hindi na niya ako kinakausap. Mhm. So parang hinayaan ko na po kasi sabi nga niya baka busy. Ganun po. And then, nung parang March, April, May, June, July. Mhm. So after mga 3 to 4 months po, nawala na po, parang naputol po yung communication namin. And then, parang wala na po. Parang nakalimutan ko na po siya. Hindi ko na po siya parang nagre-reach out sa kanya kasi nga baka nakafocus na po siya sa kanyang business po. And then one time po, naghihintay po ako ng sasakyan po. Pauwi na po. Naghihintay ako ng jeep pauwi na po. And then, meron pong dumaan ng white na sasakyan. And then tumigil siya doon sa medyo malapit lang naman po sa akin. And then biglang may tumawag sa akin. So, hindi ko naman po dinidelete yung number niya po. So, biglang tumawag siya sa akin. Sabi niya, pauwi ka na ba? Sabi niya pong gano'n. Oo, bakit? Sabi ko niya gano'n. Tara na, hatid na kita. Sabi na kita kasi sim lang naman tayo ng Ray. Sabi po niya gano'n. So, sabi ko naman po, tumanggi po ako. Sabi ko, ay wag na, hindi na, sasakay na lang ako. Nagpa-bebe ka na naman. Ang haba. Jacob, di ka ba nasasaktan? Hindi naman po. Hindi ka nasasaktan, naapakan ko yung buhok mo dito sa studio. Ang haba? From Ilocos to Pasay? Tas yun nga po DJ, hindi po ako, sabi sa akin po, hindi sasakay na lang ako sa jeep kasi meron Oo. naman ng jeep dito. Tapos sakto naman po may jeep, so agad po akong sumakay. Ay, Tas talaga tapos nagpa-baby ka pa ha? tapos sabi po niya, baba ka na diyan, titigil ako dito sa Mang Inasal, baba ka dito sa Mang Inasal para ako na maghatid sa'yo, sabi niya gano'n. Pero hindi po ako pumayag, so dire-diretso lang po ako. Siyempre, DJ, after how many months na hindi din siya nagparamdam, tapos bigla na lang siya gano'n, kapag nakita niya ako gano'n na lang, parang gano'n. So until na bumaba po ako sa babaan po, papasok dito sa amin po, tumigil din siya. Tapos tumawag po siya ulit, sabi niya,
nandito ako papasok ko sa inyo, bumaba. Pagbaba mo, hintayin kita dito tapos stroll muna tayo, sabi niyang gano'n, DJ. Mhm. Tapos yun, hindi pa rin po ako pumayag. So, from that moment po, parang hinanap ko po siya sa Facebook. Hindi na po pala kami mag-friends. So, parang block na po ako sa kanya. Mhm. So, sabi ko sa kanya na, ay, block na pala ako sa iyo sa Facebook. Sabi ko sa kanya dito. Tapos sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya gano'n. So, parang nagkarason siya gano'n. So, parang wala na ulit, DJ. After that, na nangyari, wala na ulit. And then, after po ng mga July, June, mga September po. September Hindi mo na 20 ano to? 2023 po. 2023. Nasa 2023 pa po tayo, DJ. Ano nangyari nung And then, September 2023? Nagkita ulit kayo? hindi po, DJ. Nakita ko po yung DJ. So, meron kasi akong kaibigan na photographer or kasamaan ko rin na photographer kasi that time Ay. po is nag-freelance photographer po ako, DJ. Mm-mm. And then, siyempre naka-follow po ako sa kanya page. And dun ko po nakita, DJ, na meron na po silang prenup pictorial po ng kanyang girlfriend. So, sabi ko po, kaya pala hindi na ito nagpaparamdam kasi engaged na po pala siya Mhm. sa kanyang girlfriend, which is hindi ko alam na meron pala siyang girlfriend po. Akala ko all the time single po siya. Meron po pala siyang girlfriend, and that month ng September po, DJs, nakita ko na may prenup na po sila ng kanyang girlfriend and they are getting married December po. Yung panahon na nakita mo yun, ano naramdaman mo? Nasaktan ka? Yes po, nasaktan po ako kasi parang sabi ko, hindi man lang siya nagsabi kasi tinuring ko siyang kaibigan. Mm-mm. Na parang tinuring ko siya na batang kaibigan or yung ading kasi yung tawag sa Oo. sa Ilocos, yung mas bata na kaibigan or kapatid po. Pero pangga ka So, naman daw niya. yun nga po, DJ, naguluhan ako sa kanya kasi nagpapakita siya ng motibo before, pero parang hindi ko siya ina-acknowledge. So, parang sabi ko noon, baka siguro na-discourage siya kasi hindi ko siya ina-acknowledge yung pagpapakita niyang motibo sa akin. Mhm. So, yun po. Kinasal po sila ng December of 2023. So, yun po. Kinasal na po sila. And then, mga February 2024 na po. February, March, April po. April. So, doon po sa coffee shop po ulit. Parang meron po ako nakita na coffee shop na may promo po kasi. So, pumunta po ako doon sa coffee shop na yun. And hindi ko alam na siya pala yung may-ari ng coffee shop na yun po. Sa dinami-dami ng coffee shop po na pupuntahan ko na may promo, sa kanya po pala. So, ibig sabihin, tadhana talaga ang naglalapit sa inyong dalawa. So, yun na nga po, Didi. Nung pumasok po ako doon sa coffee shop, sabi ko po, nag-inquire ako kasi meron po kasi silang promo na parang yung kapag may event ka, meron ganitong mga promo, ganito, ganyan. So, nag-inquire po ako doon sa loob. And then, sabi po ng isang crew is, kausapin niya lang po yung boss namin regarding po dito. Sabi niya lang ganun po dito. And then, hinintay ko siya. Tapos, nung pagpasok niya, si owner, si Lem, doon po kami nagkita na first time na malapitan po. So, nagulat po ako. Di ko po akalain na siya pala yung may-ari ng coffee shop na yun po. Kasi marami na po pala siyang mga branches. Bale, 3 na pala yung branches nila. Pero nagpalit po kasi siya ng pangalan kaya hindi ko po alam na sa kanya po yun. Mhm. And then yun po, nag-uusap po kami na parang professional lang po, yung formal. Ganun na. Kasi ako. So, bale kumuha ako ng promo sa kanya. Kasi merong party, event. So, din po, kumuha po ako ng sa kanya. And then, DJ, nung pauwi na po ako, agad po siyang lumabas at hinabol niya ako na, pauwi ka na ba? Sabi niya ganun. Uy! Sabi ko,
Yes, pauwi na ako, sabi kong gano'n sa kanya, DJ. Then tara, sabay ka na kasi pauwi na rin ako, sabi niyang gano'n, DJ. So that time po hindi na po ako nakapag-resist kasi wala naman din akong pupuntahan, wala naman din akong rason. And at that time is talagang uuwi na din po ako. So wala na po akong choice. So sumabay na po ako sa kanya. So parang nung nasa car na po kami, sabi ko, una ko pong sinabi sa kanya is congrats, sabi ko sa kanya. And then sabi din po niya, thank you, ganun. So parang Congrats, pakis nga. papunta po tayo. And then after that po DJ is nga po, habang nasa car po kami nag-uusap kami, nagso-sorry din siya, sabi niya, sorry kasi hindi ko nasabi sa'yo ganito, ganun. So parang ako ano na lang ako na parang wala lang, ano, sabi ko sa kanya, kung ganito, wala lang, alam kong ganito, ganyan. So maraming mga rason. So yun nga po DJ, eto na po, nung nasa harap na po kami ng, hindi naman mismong tapat ng bahay namin, nung pababa na po ako, parang magtatangkang bubuksan ko na po sana yung pintuan ng kanyang sasakyan. Bigla po niyang hinarang, sabi niya, wala bang keys? Sabi niya ganun, DJ. Kaya sabi ko, married ka na tapos manghihingi ka ng kiss? Kiss lang ng isang kaibigan, sabi niya ganun. And then parang ako naman po, DJ, actually gusto ko na rin po siya that time. Hindi lang that time, pero parang doon na po ako na-fall. Sabi ko, bakit ako ngayon pa na-fall na alam kong kasal na siya? Bakit hindi nung hindi pa siya kasal? Sabi ko ganun, DJ. Kasi sobrang napaka-gentleman po niya kasi. And then nung ikikis ko na po sana siya dun sa chick niya, bigla po siyang humarap. So lips to lips mo ka. Nag-lips to lips kayo? So yun yung first kiss namin po. Yun ang first kiss nyo? Yes po, DJ. Ano mga sumunod na nangyari? Nakiss mo siya? Nakiss ka niya? Nagulat po ako, syempre. Kasi bakit niya ginagawa yun, kasal na siya. And ang kinakaano ko lang po is yung asawa po niya is attorney po. Yes po. So that time, nung naihatid niya ako, lumabas na ako agad ng kanyang kotse. Tapos bigla siyang nag-message sa akin na labas tayo minsan. Sabi niya ganun po. Ano sagot So, mo? sige, sabihan mo lang ako. Pabebing, babaeng babae, no? Di pa DJ, ngayong kasal na siya, doon pa ako talaga kumirengkeng. Pwede naman nang hindi pa siya kasal eh. Oo. Pero hindi ko lang po kasi DJ, na parang bakit ngayon pa? Ngayong kasal na siya, doon pa kami parang nagkakagustuhan. Ganun ba? Or sabi ko naman, baka pinagtitripan lang ako dito. Sabi ko ganun. Unang-una muna, Jacob, gusto ko sanang baguhin yung pangalan mo. Ano po? Jenny na lang. Babaeng babae ka. Ang harot mo. Sakto lang, DJ. Sakto lang, DJ. Uy! Ay. Anyway, ang tanong mo sa akin, anong tanong mo ulit? Yung bakit niya pinaparamdam pa rin yung gano'n, tama? Oo. Hindi, tanong ko lang naman po yun sa sarili ko. Sabi ko, bakit Okay. ngayon Hindi, pa siya... hindi mo pala ako tinatanong. Sabi ko, bakit ngayon pa siya, parang tinutuloy niya yung pagpaparamdam niya before. Tapos ngayon parang mas aggressive na siya ngayong may asawa na siya. Sabi ko ganun. Parang nakakatakot din at the same time kasi attorney yung kanyang asawa. Baka kapag nahuli kami, baka alam mo na. Ganun po. So, yun po. February, yan po. March pala. And then, after that po, mga summer po kasi na, April. So, yun po yung inaya po niya ako, lumabas kami ng gabi. Gabi? Magsa-sunset po kami. Anong ginawa niyo nung gabi? So, yun po, sinundo po niya ako dito sa bahay.
Tapos pumunta kami sa ano, nag-decide po kami na pumunta sa tabing dagat po kasi nga po sunset. So parang sabi niya is mas romantic doon. Sabi niya gano'n. Ha? Ano Ano daw, mas ano daw? romantic? Mas Sabi niya, romantiko? mas romantic doon. Sabi niya gano'n, DJ. So parang, sabi ko nga parang pinagtitripan lang ako nito. Sabi Mhm. ko nga, DJ. So, at that time, so, nung nasundo na po niya ako, nag-drive thru lang po kami sa fast food. Mhm. And then, pagkadating po namin doon sa dagat, eh, bigla po niyang siya yung agad bumaba, sabi niya, "Huwag ka munang bababa," sabi niyang gano'n. Tapos yun nga po, bumaba siya tapos pinagbuksan ako ng pinto. Oh? Sabi ko sa kanya, "Baka niya talagang pinagtitripan na ako nito," sabi kong gano'n. So parang ano, sabi ko, Mm. "Ano ba yung nangyayari?" Sabi kong gano'n, "Totoo ba 'to?" Sabi kong gano'n, DJ. Dahil talagang hindi pa ako makapaniwala, DJ, na ginagawa niya yun. So parang naisip ko na lang na pinagtitripan lang ako nito. So sasabayan ko lang, sabi kong gano'n. And nung Mhm. nasa gilid na po kami ng dagat, doon na po siya nagsimulang magsabi ng kanyang mga nararamdaman. Doon po siya nag-confess. Lahat-lahat po sinabi niya na dati daw parang naguguluhan siya sa kanyang Sarili. gender preference po. Oo. Hindi niya alam kung ano siya, kung straight ako. Pero sabi niya, nag-sorry din siya, DJ, kasi sabi niya, meron akong girlfriend that time. Pero parang naguguluhan pa ako, sabi niya ganun, DJ. Mhm. So sabi niya na parang totoo naman daw yung mga pinapakita niya sa akin before, pero ako lang daw is dinededma ko siya. So parang na-discourage din siya na parang yun nga, yung hindi ko ina-acknowledge. Kasi nga ang hirap kasing maniwala, DJ, kasi straight siya. Tapos parang trip-trip lang ganun. So yun po, inamin niya po lahat-lahat. And nag-sorry naman po siya. And sabi ko sa kanya, yung bang feelings mo sa akin ngayon, totoo, sabi ko sa kanya. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin is, oo, pero wala na kasal na ako. Sabi niya ganun. So parang sabi ko, so what's the point? Bakit mo pa sinasabi itong mga ito ngayon? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, nagigilty lang kasi ako na parang hindi ko nasabi sa'yo before. Parang takot akong magsabi sa'yo before na meron akong girlfriend. Tapos nung ikakasal na ako, hindi ko pa nasabi sa'yo. And na-block pa kita, sabi niya gano'n. So at that time, DJ, parang wala naman na akong laban kasi kasal na siya. Tapos babae pa. So parang sabi ko, pinapatawad naman kita. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Sabi ko gano'n sa kanya. And at that time po, hindi ko po in-expect na susunggaban po niya ako, DJ. Habang Yun nag-uusap po kayo? Oo, yun yung parang hindi ko in-expect na gagawin niya po. Parang pang film yun yung tipong nagkukwento siya tapos nag-uusap kayo, bigla kayo nang pinahinto sa mga halik niya. Yung mga ganun ba yun? Eksakto. Tamang kuhang-kuha mo, DJ. Ganun, no? Yung ginawa parang, niya. wait. Ganun, no? Ginanong ka niya. So, yun po, DJ. So, Stop it. Kinis ka bigla. Tapos, nagpumiglas po ako. Tapos sabi niya, sorry. Mm. And then nung sabi ko sa kanya, tara na, uwi na tayo. Ganun. Sabi? Tapos hindi ako po yung nagsabi, sabi ko sa kanya, tara na, uwi na tayo. Sabi ko gano'n. Tapos nung nasa sasakyan na po kami, parang hindi na niya po napigilan yung kapusukan niya po. So parang ako naman po, Anong ginawa niya? yun po, naghalikan po kami, DJ. Nagalikan tapos? Una po niyang ginawa is, hinawakan po niya yung aking ulo. Hinawakan yung ulo mo? Dito sa taas po, DJ. Sinabunutan ka unti-unti? Tapos naglapit yung aming mga mukha. Dahan-dahan naglalapit yung mga mukha natin. Tapos anong ginawa niya? Niya po yung kanyang labi po. Tapos labi? Walang kasamang dila? Wala pa po that time.
Pero nung mga siguro, nag-init na po yung mga katawan namin. So, doon na po nangyari ang Eto na. lahat-lahat po. Ano mga nangyari? Hindi namin alam. Isama mo kami dun sa pangyayari ninyo. Bigyan mo kami ng mga imahe sa aming utak habang nagmamaneho kami. So, yun nga po DJ, nung naghahalikan po kami, Okay. tapos una po, kasi that time po is naka-polo po kasi siya. That Ay? time ako naka-t-shirt lang po. And then habang naghahalikan po kami DJ, Mhm. yun po, unti-unti niyang tinatanggal yung kanyang polo po. And habang naghahalikan kami, unti-unti niyang hinawakan yung aking Jacob, kamay. dahan-dahan mo ba tinatanggal yung mga bitones o talagang nanggigigil kayo, nagtatalsikan yung mga bitones sa gigil mo? Ganun ba? Dahan-dahan DJ kasi medyo masikip dun sa sasakyan kaya hindi po kami makagalaw ng maayos Ay, po. dahan-dahan. Kaya dahan-dahan lang po. And yun nga po, yung habang tinatanggal yung buto ko, tinutulungan ko siya. Tapos hinawakan po niya yung aking kamay tapos bigla po niyang pinahawak niya sa kanyang chicken joy po. Pinahawak sa yung Yung kanyang chicken joy po na sobrang luto. sobrang lutong. Ano ang lutong yun? Ba't malutong? Ba't malutong? Sobrang lutong kasi parang sobrang tigas na po. Ganun. Ay, ganun. Gigil na. Tapos yun po, yung hindi na po ako nakapagpigil. Tinanggal ko na po yung kanyang Hindi ba sunog? Malutong lang Hindi. talaga. malutong lang talaga siya. Parang bagnet, no? Tapos po, after that po, yun po, tinanggal ko na po yung botones po, ganun po, ng kanyang pantalon po. Ay, And then, unti-unti, pababa po, yung kanyang mga bulubundukin po, naglalaro po ako doon. ganun. Tapos, unti-unti, pababa po hanggang sa, Uy. yun nga, matagpuan ko na po yung chicken joy doon. Yung chick. Iba rin pala tawag dyan sa inyo, no? No? Sa Ilocos, chicken joy ang tawag. Yung iba, hotdog yung tawag. Sa inyo, sa Ilocos, chicken joy ang tawag, no? Okay. Yung tinanggal mo na. Yung pantalon niya dahan-dahan. Tapos yun po, hindi half lang po, hindi po namin tinanggal Ay, lahat. hap lang. Hanggang tuhod lang. Opo. Tapos yun po, nung nasa baba na po ako is, nilaro-laro ko na lang po yung kanyang chicken joy po. Nilaro-laro mo. Tapos sarap din po siya, ganun po. And then, at that time po, parang pinatigil po niya ako, tapos inangat po yung aking mo, tapos inalikan po ulit ako. Uy! Eh, dinalasahan niya yung chicken joy niya. Siyempre, DJ, kapag nandun ka na sa momentum na yun, parang di mo na iisipin kung Anong basta lasa? yung kapusukan mo lang yung iniisip ninyo. Oo. So, So, talagang yun gigil na gigil kayo sa isa't isa. Yun po yung nangyari po. And after that, bumalik po ako, and then hanggang sa, ayun po, parang marami na pong gatas yung nagkalat doon sa kanyang sasakyan po. Ay, ganun? And then, doon nakapag po siya. Yung, Natapos to? oo. And then, after that, sabi niya, ikaw naman, sabi niya gano'n. So, Anong ginawa yun niya po, sa'yo? Kinandong po niya ako di. Kinandong? Tapos siya po yung nanlaro sa aking chicken joy po. Tapos habang nilalaro po niya yung chicken joy, guys, naghahalikan po kami dito. Ganon? At yung isang kamay niya is nandun po sa aking bulubundukin po. Na may Wow. isang puno na nakatayo. Bulubundukin? Yes po, after yun po. And after that po is, yun po, nagkalat na po yung mga gatas dun sa kanyang sasakyan. And Uy. after that,
Hingal na hingal po kami, napagod po kami. Siguro nagpahinga po kami ng mga 2 minutes po. And after that, sabi niya po is, "Thank you." Mhm. Sabi niyang gano'n. At ako naman po is parang bumalik na po ako sa realidad na hindi tama 'to, gano'n po, DJ. And then at that time po, DJ, na natapos po kami, so hinatid po niya ako. Akala ko po do'n na po matatapos yung parang ano namin, parang usap namin. So parang Mhm. siya po, tuloy-tuloy po siya sa pagme-message sa akin po na nag-good morning, kumain ka na, ganito. So parang sabi ko, ano bang nangyari dito? Eh nag-confess po siya na parang nasabi niya na lahat. Akala ko po tatapusin na po niya kasi nasabi niya po lahat, nag-sorry na po siya, and umamin na po siya sa lahat-lahat ng mga ano nga, kasinungalingan niya before. Mhm. So akala ko tapos na po, and then may nangyari na po sa amin, so ako akala ko po dun na po. So parang nakikita ko naman po sa kanya na genuine siya talaga, seryoso siya. So parang yun po, mga June po, yung parang masasabi ko na parang nagkaroon na kami ng relasyon po, DJ. Mhm. Kasi nung birthday ko po ng 2024 po, pumunta po siya. Hindi ko po alam na pupunta siya. So may dala siyang cake, nag-greet po siya ng happy birthday. So yun po, sabi ko sa kanya, Lem, bakit mo ginagawa to? Kasi akala ko ba natapos na nung gabi na yun, sabi ko sa kanya. Mhm. So parang sabi niya, DJ is parang gulong-gulo daw siya. So that time po, ako din po, gulong-gulo na din po. Kasi kasal na po siya, tapos ginagawa niya po ito. At sa akin pa po, na kapwa niya lalaki. So parang sabi ko, parang mas maiintindihan ko ba kung babae. Pero bakit ako? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya po is, meron kasing ako nararamdaman sa'yo na kakaiba na hindi ko maipaliwanag, sabi niya ganun, DJ. So Mhm. sabi ko naman po, siguro yung companionship lang siguro. Yung parang ano niya, Companionship? po, DJ. Yun lang Mhm. po yung parang naiisip ko na parang yung friendship, ganun. Pero kaya gulong-gulo din po ako that time, DJ. So parang sabi ko, nag-I love you po siya sa akin. DJ, sabi niya, I love you, Mhm. Jacob. Sabi po ng ganun. And ako naman po, I love you po ako sa kanya. So masasabi ko po na that time po is nagkaroon kayo ng affair po. So Pero Jacob, umabot paano na, kayo natapos? O until now, hindi pa rin? tapos na po kami, DJ. Paano kayo natapos? Nung 2025 po, kasi hanggang 6 months po kami, July, August, September. Mhm. Opo. So nung January po, then nag-decide na po ako na sabi ko, mali na to, hindi na ito tama kasi Tama. Mhm. kasal siya. Mhm. Kasi every time po na nagtatawagan kami is parang lumalabas po siya ng kwarto para hindi marinig ng asawa niya or tulog yung asawa niya. And kapag ano naman po is kung wala yung asawa niya is dun po nagbi-video call po kami, ganun. Parang normal na magkarelasyon po na same-sex relationship po. Mhm. So 2025 po, dun na po ako parang natauhan na sabi ko, mali na to, hindi na ito tama, hindi na ito normal, sabi ko ganun po sa kanya. Kasal siya, tapos ginagawa namin to, and same gender pa po. So at that time po nag-decide po ako sa kanya, nag-decide po ako na tapusin na po yung relasyon namin po. Kung ano man yung namamagitan sa amin po. Sabi ko sa Mhm. kanya, Lem, alam ko naman na maiintindihan mo, gusto ko lang tapusin tong relasyon na to, kung ano man yung meron sa atin. Gusto ko mag-focus ka dyan sa asawa mo, sabi ko sa kanya. Kasi kapag malaman, or kasi iniisip ko lang po, DJ, na kapag merong mga sikretong hindi nabubunyag po, so what if may makapagsabi hindi natin alam,
yung sa kanyang asawa. Anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa atin? Sabi ko sa kanya gano'n. So marami pa akong explanation sa kanya, pinaintindi ko po. Sabi ko sa kanya po, mas mabuti kung itigil natin to kasi habang pinapatagal pa natin to, mas lalo lang gugulo yung pag-iisip mo. Sabi ko sa kanya gano'n, Gigi. At that time po parang ayaw pa po niya na itigil po namin. So ako po, blinak ko na po siya lahat ng socials po. Tapos even sa number po niya is hindi ko na po siya kinakausap po. Talaga as in na pinutol ko na po yung communication namin po. So, sa madaling salita, Jacob, wala na kayo. Wala na po, DJ. Jacob, tanong ko lang, meron ka bang in relationship ba ngayon ng nag-iisang Jacob na mahaba ang hair? Single po, DJ. Single. Ba't ka napatawag dito at anong gusto mong mangyari, Jacob? Tumawag po ako dito, DJ. And gusto ko lang i-share ito kasi ito yung pinaka parang hindi ko po shinare sa iba po kahit kanino dito lang po. So parang on my part din po parang naliwanagan din po yung pag-iisip ko. Gumaan din po yung pakiramdam. Yeah. Na-share ko na po ito kasi hindi ko po siya talaga parang maikwento kahit po sa very na trusted na friends po. Kasi alam mo naman ang society po natin is very judgerish yung mga tao. So parang nasa akin na lang. So parang sabi nga po nila mas maganda magkwento sa strangers kasi no judgment. Tama. Kung i-judge ka nila, hindi ka naman nila kilala. Tama. So parang nakikinig lang sila. Doon lang sila sa kwento nagpo-focus po. Hindi po doon sa mismong tao. And para po para naman po parang makita po or ma-imagine nila po yung isang Jacob po is kamukha ko po si Jericho na may pagka-Chis Escudero po. Wow. Jericho Rosales na may pagka-Chis Escudero. Yes, pwede. Maputi ba si Jacob o Jericho Rosales ang kulay? Or Chis Escudero? Pag Chis Escudero kasi maputi. Pag Jericho moreno. Maputi po si Jacob. So chinito ka, tapos yung ilong mo parang Jericho, ganun? Sakto lang naman po. Yung pagka-chinito and then yung ilong ko hindi naman po ganun ka-flat, hindi naman po ganun katangos po. Yung sakto lang po talaga. Tapos yung yung build mo, medyo lang, katamtaman lang yung katawan mo. Jericho Rosales talaga. Opo. Para pong si basta yun po, hindi ko na po maalala kung sino yung artista yung medyo pero kapag babae kang artista, sino ka? Ikaw si Heart Evangelista. Ganun. Di ba? Yes po. Siguro po. So, yun po, DJ. Gusto ko lang pong i-share yung top secret ko para po may mapulot din po na aral yung mga Jacob, yes po. Bago tayo matapos, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Okay lang? Yes po. Yun, Jacob. Thank you. Unang-una, gusto ko muna magpasalamat. Dahil, unang-una, dito sa kwento mo, although na nagkaroon ng cheating, pero at least hindi mo tinolerate. Thank you dahil merong pamilya, di ba, na hindi mo sinira. Hindi ikaw yung naging dahilan. So ngayon, kung gagawa pa rin yung guy na yon ng kamalian, choice niya na talaga yon. Diba? So sa akin, thank you. Ako nagpapasalamat sa'yo dahil hindi mo tinolerate yung mga cheating na yan. Although na nagkatikiman kayo, dumating kayo dun sa init at tatawag ng laman, pero at least tinuro mo rin sa kanya na hindi dapat natin ipagpatuloy yung maling relasyon. Tama. Second, gusto ko lang din sabihin sa'yo na kahit bi ka or anuman ang gender orientation mo, gusto kong sabihin na
deserve mo mahalin ng tama. Huwag mong questionin sa sarili mo na, deserve ko ba to? Yes, lahat po ng tao, ano man po ang gender natin, maging girl, boy, part ng LGBTQA+, diba? Ano man ang gender mo, deserve natin mahalin ng tama. Yes po. Wag natin titignan yung gender natin o questionin yung sarili natin na, gay ako, baka hindi na ako mahalin ng tama. Hindi natin maiiwasan, pero wag nating questionin yung sarili natin na baka hindi natin deserve mahalin ng tama. No. Lahat tayo deserve natin ng true love. Okay, Jacob? Yes po. Tama po, DJ. Sa maigpit na yakap, Jacob, and thank you sa pag-share mo dito sa amin ng iyong kwento. At least naging totoo ka at napalaya mo na yung ganitong kwento sa buhay mo. Naway, Jacob, dasal ko sa'yo, mahanap mo yung right guy sa buhay mo. Mahanap mo yung tamang tao na magmamahal sa'yo, na hindi ka sasaktan, at the same time, wala kang kahati. Tama po. Dapat lagi natin pinaglalaban na buo ang pagmamahal sa atin. Hindi tayo nanghihiram, hindi tayo nakikihati. Dapat sa atin yung taong minamahal natin, okay? Tama po, DJ. Copy that po. Last message, may gusto ka bang sabihin? Yun po, sa mga may ka-appear po na unang-una po alalahanin po natin yung masisira po nating relasyon po. Pangalawa, huwag po nating isipin yung sariling kagustuhan lang po natin. Isipin po natin yung magiging consequences po ng ating gagawin po. And sabi nga ni DJ kanina na darating yung tamang tao para sa atin na magmamahal. Hindi meron tayong kahati. Yung buong buo tayong mamahalin at tatanggapin ng walang pag-aalinlangan or mga basta yung buong buo. Basta advice ko lang na kung meron man or nasa sitwasyon man kayo na doon sa sitwasyon ko before, ngayon pa lang isipin mo na yung magiging future mo kapag itinuloy mo pa yan, kasi marami kang masisirang mga relasyon, pamilya, ganun. Hindi lamang pamilya, kundi baka pati buhay na rin. Yun po, DJ. Maraming salamat, Jacob. Thank you din po, DJ. Thank you sa tiwala mo sa amin. Muli mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller. At kung gusto nyo pong tumawag, ito po ang aming Viber line, 0916-529-5595. Mga kabisyo, magkwentuhan tayo muli mamaya dito po sa ating programa. Mondays to Fridays, ang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre, ang inyong inaabangan gabi-gabi, ang Top Secret. Maraming salamat po. Muli ako po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Handog ko pong awitin by Mark Carpio, Bakit Labis Kitang Mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic!